Tasyo po na bahit. Gloves. Kasal. Tasyo. मुश्किल है मुश्किल है Kita agad yung problema guys. Ayan oh. Pira na naman si Malgers. Nako. Nanghingi na naman ng bago. Sa heater pa naman yan. So ito yung gagawin natin guys. Papalitan na natin tong maingay na magnetic contactor para dito sa heater. So ito yung papalit natin. Pero bago yan, shoutout ko muna yung lahat ng mga master na laging sumusuporta sa mga videos ko. Ingat tayo lagi mga master dahil exposed tayo lagi sa electrical at saka mechanical na trabaho. Ingat mga master. So tara, kapitan natin itong magnetic contactor. Saucepan motor, sira yung bushing nya, hindi na siya makapag-start dahil lumaki na yung butas ng bushing. Dahil pag maubusan kasi ng langis yung bushing, maano nya, tawag ito, lalaki yung butas or mahasa nya. Pag minsan masisira pa yung shafting ng motor. So ang mabisang technique para sa ganitong mga motor, pa-convert natin ng bearing para pag masira yung bearing, so marami naman tayong makuha na parts na bearing. So pag bushing kasi wala kaming mahanap na bushing na supplier, kaya tatanggalin natin to para ma-convert ng bearing. So mag-isa lang tayo ngayon guys dahil tinanggal yung helper ko na Pakistani. So hindi ko alam kung kailan pa ako bibigyan ng bagong helper dahil nga bago yung company ko ngayon. Okay, so yan. So sa nagtatanong guys bakit mayroon akong preon dyan, nagbalit lang naman ako ng bearing. So safety kasi yan guys para sa akin dahil nga baka malasin tayo, babagsak itong housing. Nandyan tayo sa loob at least hindi maipit tayo. Okay, meron naman to pero safety lang din, wala namang mawawala natin pag maglagay tayo ng ganyan. Safety yan guys, baka babagsak yung buong blower housing dyan, ipit ka dyan. So at least mayroon yung empty na freon, so dyan tatama yung housing pag bumagsak, so hindi tayo maiipit. So mindset ba? Okay, panoorin mo, 19 seconds lang kung gusto mo mag abroad. Ayan pumasok sa loob ng HVAC unit
magtanggal tayo ng pulley ng blower. Ayan oh. Harap talaga kumita ng pera guys, lalo na kapag wala kang helper dahil tinanggal. Ayan oh. Sana all. Gapang na naman guys. Yan yung bearing na papalitan sana natin ha. Kaso nung check tayo, buti nga hindi pa sira yung bearing, yung bushing lang ang may problema. Dahil nung sinubukan nating kalsuhan yung in between ng bushing at saka housing, nawala yung gap or yung alog ng ano. So ibig sabihin yung bearing okay lang. Yung rubber bushing ang na-deform or lumuwag or lumiit siya. Kaya ang gagawin natin, kakasuhan lang natin or siksikan natin yung between ng rubber at saka yung housing, mawala yung gap. Okay, gapang na naman. So yan, check na natin guys. Weekly check lang tayo ngayon, kaya mechanical at saka electrical yung chine-check natin habang naglinis lang tayo ng condenser coil sa lahat. Yan yung kasama ko nag-check or naglilinis. So ito yung electrical control nya, compressor, heater compartment, saka evaporator compartment. Ayan oh, pag mayroon nang mag-renovate ng office, kawawa yung unit natin. Ayan eh. Ayan. Window aircon, nag-yellow after sa capillary tube. So ano ang apat na posibleng dahilan? Abangan.
panoorin mo, 1 minute and 20 seconds lang. Ayan o, yung leak dyan sa may liquid line. So panoorin nyo, ayusin lang natin itong sobrang sira na unit. Nag-pump down lang ako para hindi na tayo mag-vacuum. So repair lang natin itong pagka-clear ng liquid line dito sa may 1/4 na pipe, dahil nga hindi siya naka-flare. Parang ginamitan lang nila ng long nose plier, hindi masyadong binuka, kaya dito nagkaroon ng leak. So may dala naman tayong flaring tools para maayos natin pagka-flare. So yan, purge lang natin para hindi na tayo mag-vacuum. Tapos magdagdag lang tayo ng konti ng refrigerant 22. So yan, saglit lang naman to guys, dahil meron pa namang laman na 35 suction pressure, kaya pwede na tayo hindi na mag-vacuum. Pero kailangan natin i-forge yung evaporator coil. Ayan, ayos na guys, pwede na to. 150 SR para time natin 2025, pwede na pambili ng ulam. Ayan o. So ito guys, pakita ko sa inyo back job ko. Ayan o. So hindi talaga maiwasan kahit gaano tayo katagal na sa larangan na to, back job pa rin. So bagay, maliit lang naman to na leak dahil high side to. So maliit lang na oil yung nakikita natin. So ibig sabihin maliit lang yung na leak na yan. Pero back job tayo. Kinabit ko tong compressor na to last July 2024. So ngayon, January 2025, kakalipat ko lang ng ibang kumpanya. So yan yung unang gagawin natin. Pero ngayon, hindi pa natin pwedeng gawin yan guys, dahil nga nag-aantay tayo ng recovery machine. Marami nang nagbaba sa akin dahil hindi ako gumagamit ng recovery machine. Dahil yung nakaraan kong company na ASYAP Development Company, lumipat na ako ng ibang company. Hindi pa na sila nag-provide ng recovery machine. So ngayon, dito sa KDN Contracting, bagong company ko, mag-isang buwan na naman ako, wala pa rin dumadating na recovery machine. So hindi mo natin gagawin yan. So pinakita ko lang sa inyo, hindi talaga maiwasan. So yan o, back job, 6 months pa lang. So yan, okay, so ipinakita ko lang sa inyo, hindi talaga maiwasan, back job yan, 6 months pa lang. So yan, back job. So ito yung papalitanan na TXV or thermal expansion valve or thermostatic expansion valve, dahil mataas yung superheat nya, hindi na masyadong nagbubukas yung valve nya sa loob. So ito yun, ilan yung nito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So it means 24 na 1/4 ang size. Tapos yung bypass nya 1/4 din. So ito siya, nasa 3/4, tapos ito nasa 1 1/8 siguro to. So yung size niya guys, pang 30 TR. So ayan yung niya, ayan o. Pwede siya sa R22,
Pwede rin siya sa 407C Emerson, made in China. So yan, Emerson. So papalitan natin to pag dumating na yung pinabili natin, dahil ang taas na ng superheat nya, hindi na masyadong nagbubukas yung bulb nya, tapos di tayo makapagkarga ng tama. Nasa 45 lang ang taas na ng ano natin, discharge pressure, umabot na ng 320. So kaya nag-yellow yung after ng TXP. Okay, so 30 TR train package aircon, dalawang compressor, scroll type compressor, naka-series siya. Ayan. Guys, ayan. Nako, nag-yellow yung dalawang piping guys, liquid piping at saka suction piping pabalik sa compressor. Ayan o. So ano ang mga possible na dahilan kung bakit nag-yellow yan? Ayan guys o, nag-yellow yung dalawang piping, liquid piping at saka suction piping pabalik sa compressor. Ayan o. So ano ang mga possible na dahilan kung bakit nag-yellow yan? Abangan. Ito yung pangalawang safety natin guys habang pumasok ako sa unit, dahil nga mabigat-bigat din yung blower housing na yan pag bumagsak yan sa katawan natin. Kaya naglagay tayo ng empty refrigerant tank dun sa uluhan natin habang gumapang tayo or pumasok tayo sa loob dyan. So safety, saka malasin tayo pag bumagsak yung blower housing, hindi tayo maipit. Yung una, ito guys oh, tinanggal ko yung power supply ng motor. Sa bagay wala namang bibuilt yun kanina dahil tinanggal nga natin dahil palit sana tayo ng bearing. Pero pag gumana yung motor, iikot itong pulley na to. Kung kainin yung damit mo dyan, so disgrasya. Okay, so yung unang ginawa ko, tinanggal ko yung power supply. Ayan. So kahit may magluko na i-on yung switch ng unit na to, hindi tayo madisgrasya o hindi gagana yung motor dahil tinanggal din natin yung power supply. Okay, yan yung unang safety na ginawa natin bago tayo gumapang o pumasok dyan sa unit na yan. Pangalawa guys, ito empty refrigerant, nilagay natin sa uluan natin baka sakaling bumagsak yung blower housing, so hindi tayo maipit. Okay, so shout out sa'yo master. So ito yung pinapatukoy mo sa akin sir. Ayan, yung dilaw na wire. So ito yung pinaka overload ng circuit breaker. Ayan, may common siya dito sa may taas, tapos NO sa gitna, NC sa may baba. Okay, so yan yung pinaka ano nya, overload protector or protection. So kaya wala na tayong
overload relay sa may magnetic contactor, dahil sa unit na to yung gamit ng train na breaker, meron siyang overload protection, overload protector. Ayan. So, okay, salamat master, at ingat lagi sa ating trabaho. Kaya kailangan nating magmask at saka safety goggles, dahil tulad nito mag-up down tayo, hindi talaga maiwasan na may sumingaw ng kunting freon, at saka baka sakaling may tumalsik na mga debris tama sa ating mata. Kaya safety lagi tayo, mag-mask tayo, at saka safety goggles, at saka may safety helmet tayo. So ngayon, up down natin tong isang split aircon guys, dahil papalitan natin na mas malaki yung capacity. Dahil ito kasi 24,000 BTU per hour or 2TR. Yung unit niya sa indoor unit is 32,000 BTU per hour or 2.5. So tanggalin natin or i-pump down natin yung refrigerant para matanggal natin itong condenser unit, para papalitan natin na CCU na 2.5 TR din. Okay? TR na indoor fan coil, kinabitan nila ng 2TR na ECCU unit. Ano ang magiging resulta lalo na pag summer? Ayan, nabaklas na natin. Ito yung bearing oh. So yan oh, may tama na talaga. So ito yung rubber spacer niya sa gitna. Kailangan nating dugtungan na 1/4 pipe itong sa may liquid piping, dahil 3/8 na siya. Yung tinanggal kasi natin na 2TR, 3/8 yung discharge or yung liquid piping nya. Itong 2.5 na LG ang brand, 1/4 yung liquid pipe or king valve nya. Ayan o, 1/4 yan. So kailangan natin itong dugtungan ng 1/4 na pipe, dahil 3 ito siya. Yan, malaki yung flare na to, maluwag yan dito. Itong ano sa may suction, tama lang 5/8. So dito lang tayo kailangan magdugtong ng 1/4 na pipe, dahil ano kasi itong unit na to guys, radiator type na condenser coil. Ayan o. So ayan, radiator type siya. So, aluminum yung ano niya, condenser coil. So ito yung papalit natin sa 2TR na outdoor. Pinalit natin is 2.5 na outdoor, dahil yung indoor unit niya is ano 2.5 din. Okay, hatal na naman tayo nito, bearing na naman. So yan, nabaklas ko na guys. Ang dumi na ng stator oh. So ito yung rotor niya. So hindi kaparehas yung laki ng bearing. Ito siya 6205. Ito sa may baba 6203. Made in USA. So kailangan din durable yung maikabit natin or ipalit natin ito. So tanggalin na natin yung bearing para pabili tayo, dahil wala tayong stock sa store room. Guys, mga master, pag ganito ba yung metering device na gamit na isang unit, pag magkarga tayo ng refrigerant, saan tayo magbabase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan.
Laban lang. Laban. Laban lang. Laban. Laban lang. Laban. Ayaw makapag-start. Ayan oh. Subukan nating alogin ng kunti. Nagpalit tayo ng relay. Wala pa rin. Ayan oh. Nanghingi na ng bagong compressor. Stuck up na. Window aircon, tingnan nyo guys, capillary tube yung gamit. So mostly naman sa window aircon ganito, capillary tube. So ang tawag nito guys, fixed metering device, capillary tube. Okay, so yan, nabaklasan natin guys. Ito yung winding nya oh, ang dumi, tagal din ito hindi nabaklas siguro. So ito yung hearing, hindi magkaparehas ang laki. Ito siya 6205, tapos itong isa sa may baba 6203. So tanggalin muna natin para madala ng supervisor ko, gawin niyang sample. Baan na tayo kahit taban. Nakakatamad magtrabaho guys. Ayan oh, maambon na araw dito sa Kingdom of Saudi Arabia. Ayan oh, nakakatamad magtrabaho. Sarap lang nakatago. Sarap lang umupo doon sa loob ng opisina. Ayan o. Shout out mga master. Ingat tayo lagi sa araw-araw ng ting trabaho. God bless. Lalo na kay Arnel Rosal. So ito yung tanong mo sir. Ayan o. So pag ganito sir or mga master, ang posibleng dahilan, una, undercharge yung system or kulang ng refrigerant yung isang unit. Pangalawa, partially clogged yung liquid line filter dryer. Pangatlo at huli, loss compression na yung compressor. Pero dalawa yung type na na-encounter ko na loss compression. Yung isa, nag-yellow yung liquid line, yung isa hindi na talaga. Pag sobrang sira na yung valve plate ng compressor, hindi na talaga siya makapag-create ng ice dito sa maliit na pipe or liquid line piping. Okay, thank you. Shout out guys, mga master. Ayan o, nakaproblema patuloy. Nag-check lang tayo mga master ng kunting ingay sa unit, kaso hindi na ma-switch on itong disconnect switch or safety switch. Lumaki pang problema. 400 ampere pa. Wala tayong stock sa store room. Malas.
Pwede ba to mga master? Ayan oh, direct na. So wala tayong magawa mga master. Wala tayong stock na ganito. Dun sa storeroom, 400 ampere pa. So ngayon, tatanggalin to natin para gawing sample ng supervisor ko. So habang wala pa tayong pamalit mga master, i-direct muna namin. So kumuha ko ng bolt and nut dun sa storeroom. Yun ang gagamitin natin. Tatanggalin muna natin tong sira na safety switch. So i-direct muna natin para lang mapagana to ngayon o kaya hanggang bukas. Dahil nga may mga opisina ngayon, hindi natin to pwedeng i-switch off. So ganun lang, wala tayong magawa eh. So ito yung sira na safety switch. Buti na lang hindi busy yung electrician namin, kaya nakatulong din siya. So yan, thank you Abdul Gadir. So yan, lagyan lang natin ng kunting tape, konti lang dahil baka bukas magkabit na rin tayo ng bagong safety switch. So yan, naka-direct na mga master. So ganun lang mga master, wala tayong pamalit na bago. Gawa lang natin ang paraan para hindi tayo magkaroon ng maraming complaint. Meron pa namang circuit breaker to doon na sa pinakababa, doon sa pinaka main electrical room. Okay, so switch na natin. Okay. Sukran. Ayan oh, ayos. Paano tayo magkapagtrabaho nito guys? Ayan oh, ganun talaga, tulog na naman. Mapitats. Pura. Mapikat. Sila na. Uy, nadaban pis. Let's go. Tissue. Take minute. Nos. Kata mah muskil na. Bas. Ini kalau wahid open karo rakip kulo ada para dia. Jauh na. Pura saman si Nikal. Apply muna tayo ng grasa guys dahil medyo maingay na yung bearing habang gumagana itong motor blower, para maprolong pa natin ng konti yung lifetime ng bearing. So ayan, okay na. Maingay habang gumagana. Ito palang dahilan no, ang luwag ng B-belt. Ayan no, ang luwag. So adjust lang natin yung tension nito guys, mawala na rin yung ingay nito. Okay, so yan guys mga master, yan yung electrical control. Ito yung dalawang compressor 25TR, dalawang compressor. So nag-check lang tayo ngayon ng electrical at saka mechanical. So ito yung heater compartment. Re-check na tayo ng umpisa ngayon guys dahil magtatag-init na, para siguradong okay yung unit pagdating ng tag-init. Gapang na naman mga master. So kailangan talaga tayong gumapang. Pasok tayo sa unit para makapag-apply tayo ng grasa sa mga bearing ng motor blower. Tulad nito, kaya hindi kaya dun sa kabilang side. So, kailangan nating pasukin yung
evaporator compartment para makapag-apply or magdagdag tayo ng grasa. So ayan, ang hirap talaga kumita ng pera. Blower wheel bearing na naman yung dagdagan natin ng grasa mga master, para sigurado, dahil mag-uumpisa na ng tag-init na naman, kailangan kondisyon yung mga unit natin. So lalo na itong mga bearing sa blower wheel. So ayan, okay na. Ayan o. Okay. Maaf muskil na. Maaf muskil baladia dah sil jadid. Maaf muskil. Yalla. Ini. Jaket minta jaket. Shout out mga master. So ito yung ginawa nating video na nakaraan. So marami kasing nagtatanong si master kung saan daw o alin daw yung metering device. So ang metering device na gamit nito master, fixed metering device, Oripis siya. So nandito sa bawat distribution naka-install. So ganito 'yan dahil nag-modify na tayo ng isang unit. So ito yung natanggal natin. So yan yung Oripis. So bawat distribution na to may Oripis sa loob. Okay? Fixed metering device, Oripis, nasa loob ng distribution. Ganito yan. So ito yung tinanggal natin nakaraan. Ito. Ayan. Dahil nga nag-modify tayo ng isang unit. Kung gusto niyo makita yung kung paano ko minodify yung isang unit, so visit lang kayo sa video section ng Mulgers Mix TV. Nandun yung video. Nandun yung full video. Okay? So ayan. Oripis. So ayan. Oripis. So ayan. Ito yon, Oripis. Ayan ito yan mga master Oripis ang gamit niyan. Fixed metering device, Oripis ang gamit. Okay? Shout out mga master. Sinong nakakaalam nito at saan ito matatagpuan sa isang package or comment down below. Shout out mga master. Sinong nakakaalam nito at saan ito matatagpuan sa isang package or comment down below. Shout out mga master, lalo na kay Jong Ramos. So ito yung tinatanong mo sir. So sa bawat distribution na yan sir, mayroong Oripis sa loob sa bawat isa nito. So ito yun sir yung Oripis niya sa loob. So, parehas yan sila dahil nagpalit na tayo or nag-modify tayo ng isang unit na ganito. Ayan.
Okay? Fixed metering device or EPIS na sa loob ng distribution. Ganito yan. So, ito yung tinanggal natin nakaraan. Ito. Ayan o. Dahil nga nag-modify tayo ng isang unit. Kung paano ko minodify yung isang unit, so visit lang kayo sa video section ng Mulder's Mix TV. Nandun yung full video. Okay? So ayan. Oripace. Thank you. Ayan o. Katam. Bangkar. Pwede na yan. Ayaw mong kumuha ng vacuum eh. Ayan. Magpalit tayo ngayon ng bearing mga master nitong blower motor. Ito yung bearing na ipapalit natin. NSK made in Poland. So hindi magkaparehas yung laki ng bearing. So yan o. Banat. So na-pump down na natin guys. Tanggalin na natin itong condenser coil.
Ayan guys, oh. Naghihilo yung dalawang piping, liquid piping at saka suction piping pabalik sa compressor. Ayan, oh. So ano ang mga possible na dahilan kung bakit naghihilo yan? Abangan. Screwdriver. Dahil na. Paklo. Paklo. Dahil na. Oper करो नसीम को ओके मापे किरा स्थिति पूरा एक मिनट keras syukul paklo alatul ana syukul ba rin ng tayo rakit video bos okay no bisa sakit. Maafin jada ada.
Master. Nah, kenapa sih? Mati lo. एक मिनट क्लियर से जीप ini lah ini. Oke. Oke. Ayo. Berapa kelas katam? एक मिनट jauh ini sama-sama ada ayo Hore ada screwdriver flat screw jeep
मुश्किल नहीं एक मिनट ओके बस खत्म खत्म इधर है कपड़ा जिप 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 मुश्किल नहीं मुश्किल नहीं एक मिनट
saman katam. Banggar. Oper karo oper. Anak mo na, mister. Anak mo, mister. Napisyo? Ada piik. Musim, musim na. Terus, dapat. Napisyo. Banggar. Up. Suya mati. Suya mati tat sada. Oh. Ayo.
Shout out mga master, ingat lagi sa araw-araw ting trabaho. So mag-check tayo ngayon ng mechanical ng isang Paco aircon. Magdagdag din tayo ng kunting grasa ito sa motor bearing at saka blower wheel bearing para sigurado, dahil magtatag-init na, kailangan kondisyon yung unit natin. Okay? Gapang na naman to mga master. Ayan, oh. Magdagdag tayo ngayon ng kunting grasa dito sa blower wheel bearing at saka dito sa motor bearing. Ayan. So kapangin na naman natin dyan para siguradong kondisyon yung unit natin dahil magtatag-init na. So tara, gapang na naman to mga master. Ayan, oh. Magdagdag tayo ngayon ng kunting grasa dito sa blower wheel bearing at saka dito sa motor bearing. Ayan. So kapangin na naman natin dyan para siguradong kondisyon yung unit natin dahil magtatag-init na. So tara, shout out mga master, ingat lagi sa araw-araw ting trabaho. So mag-check tayo ngayon ng mechanical ng isang Paco aircon. Magdagdag din tayo ng kunting grasa ito sa motor bearing at saka blower wheel bearing para sigurado, dahil magtatag-init na, kailangan kondisyon yung unit natin. Okay? Gapang na naman to mga master. Ayan, oh. Magdagdag tayo ngayon ng kunting grasa dito sa blower wheel bearing at saka dito sa motor bearing. Ayan. So kapangin na naman natin dyan para siguradong kondisyon yung unit natin dahil magtatag-init na. So tara, shout out mga master, linis-linis lang muna tayo ng linear slot diffuser. Taglamig ngayon eh, so ingat tayo lagi sa araw-araw ng trabaho mga master. God bless. Magpalit tayo ngayon ng bearing mga master nitong blower motor. Ito yung bearing na ipapalit natin, NSK, made in Poland. So hindi magkaparehas yung laki ng bearing. So yan, oh. Banat. Ito yung babanatan natin ngayon guys. Ayan, oh, body nameplate ng blower motor. So magpapalitan natin ng bearing. Ayan, oh. So hindi kasi malagyan natin ng grasa. So sigurado to natuyuan lang siya ng grasa dahil hindi naman maalog. Ayan, oh. Kaso nga lang sealed type siya, wala siyang access ng grease. So kailangan nating buksan or pwede nating palitan na natin ng bearing para isang trabaho na lang. Ataw lang. Nata natin ngayon. Siguro mga (6205). Ito siya 6203. Made in Okay, kada putra.
كل حاجة عايز فيديو. مين؟ موتور المروحة بيساوي سمسم كده راكب كده. ايش نمت ده؟ متى عليه؟ مرة ثانية. طيب أنا هنا. Kada. مرة ضل. Ito yung gagawin natin ngayon guys. Magpalit tayo ngayon ng bearing nitong blower motor para sa Paco aircon dahil maingay na siya habang gumagana. So wala namang gap or alog habang check natin, kaso nga lang sealed type siya. Wala tayong access para pwede tayong magdagdag ng grasa dahil natuyuan lang to siya ng grasa, kaya nagkaroon siya ng unusual sound habang gumagana. So mabilis lang naman to papalitan guys, lalo na pag kumpleto tayo ng gamit at especially yung size ng bearing, dahil alam ko yung size ng bearing nito hindi parehas. Maliit yung banda sa may baba, yung sa may taas malaki dahil blower motor to. Ayan oh, maliit ito sa may baba. So ang dumi pa ng ano natin dahil matagal na rin to hindi nabakla siguro. So ito siya 6205, itong sa baba 6203. So maliit siya, maliit yung banda sa may baba niya. So sa pagkakalam ko guys, meron tayong stock ng bearing na katulad nito 6205 at saka 6203. Yung 6203 yan yung kadalasan na ginagamit ko para sa CFM or condenser fan motor sa Paco aircon. Yung 6205 mostly yan ginagamit sa mga RO technician or pump technician. So ito na yung bagong bearing in Eski, made in Poland. So mayroon nga tayong stock. So kaya pa naman sana na hindi ito papalitan ng bagong bearing guys kung mayroon siyang access for additional grease, dahil natuyuan lang to siya ng grasa yung luma. Kaso nga lang wala ka siyang access. Pero mas mabuti na rin na palitan ng bago dahil nga next month March magtag-init na rin, magpalaban na rin tong mga unit natin. Kaya pag ganito na winter, time natin na mag check or ma-monitor natin yung lahat ng mga mechanical parts sa ating mga mini-maintain na package or mga split aircon. Dahil nga hindi masyadong gumagana yung outdoor or compressor, maririnig mo talaga yung ingay ng mga blower motor or blower wheel kung may mga problema. Kaya ngayon na taglamig, yung mga bearing na mayroong access ng additional grease, so dinagdagan ko na para sigurado, dahil nga mapalaban na itong mga unit natin by next month dahil nga summer na naman, para siguradong condition yung mechanical parts sa isang Paco aircon. Okay, so yan, patapos na tayo guys. Saglit lang naman to papalitan ng bearing, especially kung meron tayong stock dahil kumpleto naman din tayo ng gamit. Okay, so ganun lang, basta alaga lang natin na niro-roving, iniikot natin yung mga unit na inalagaan natin or mini-maintain natin para pag may kunting ingay magapan na natin agad tulad nito. So ayan o, okay na. So ikabit lang natin tong pulley para sa B-belt, para may kabit na rin natin. So aglit lang, hindi na inabutan tayo ng isang oras. Basta meron lang tayong spare parts or yung bearing na kakabit natin, saglit lang
Inabutan ng isang oras. Ayan oh. Okay na. Thank you. La, kulo, pura. Mapi. Pura. Shout out mga master, lalo na kay Sir Ryan Bedra. Sir, ingat lagi. So ito yung gagawin natin guys. Ayan oh, kunti na lang, mapuputol na. So ito oh, so nag-roving kasi tayo ngayong umaga guys. May napansin tayo na unusual sound dito sa unit na to, or dito sa may evaporator coil. Kaya ayan, ito yung dahilan kaya mayroon tayong napansin na kaibang ingay. So yan yung body nameplate ng motor. So papalitan lang natin yan guys. Okay na yan. Okay? Sipag lang sa pag-ikot mga master. Okay? Kawawa naman yung isang outdoor unit natin. Mga gardener talaga oh. Dito pa talaga natin ang back dito sa isang outdoor unit. Yung mga styro na lagayan ng bulaklak. Shada.
Adjust tayo ngayon ng speed ng motor guys gamit itong adjustable pulley. So ayan oh, ito yung high speed nya, nakasagad yung B-belt dito sa labi ng pulley. So adjustan natin, lakihan natin or luwagan natin yung pulley para mailagay natin sa low speed dito sa pinaka last. Okay, so adjustan na natin.
So yan, na-adjust natin guys. Nilagay natin lang ng medium para ma-check din natin pagka sobrang hina naman yung low. So ayan o. Ayan siya guys. Ayan siya. Diba? So i-check natin bago ba yung speed niya. Naku, bearing. Tama yung bearing ng blower wheel. So ito okay lang. Blower wheel lang may tama. Woo!
So yan, na-adjust na natin guys. Ayan, medium speed na yan. Yung kanina na sagad yung bibuilt dito sa labi ng pulley, so yan yung high speed. So ito nasa gitna, medium yan. Meron pang pag isagad pa natin yan dito sa pinakababa or pinakapuno, yan yung low speed. So medium lang ilagay natin para hindi rin sobrang hina, dahil baka magreklamo din yung mga opisina. So i-try natin yung medium. Pag okay, so okay na yan. Pero pag malakas pa rin, so bukas adjust din natin ng low speed. So ayan, na-adjust na natin. Kanina dito sa sagad ng labi, yun yung high speed. So yan, nasa gitna, yan yung medium. Pag isagad pa natin sa dito sa pinakapuno, yun yung low. So nilagay lang natin dito sa medium speed. So yung bevel tension natin okay lang din. So yan, na-adjust na natin. Ganun lang mag-adjust guys ng adjustable pulley from low speed to medium speed. Kung gusto mong mag low, bubuksan pa natin or luwagan pa natin tong B-belt dahil nga adjustable ito. Ayan, magiging low speed yan pag masagad pa dito sa pinakapuno niya. Okay, so na-adjust na natin guys. Ayan o, nasa gitna na siya. Ibig sabihin medium speed na yan. Yung kanina nasaga dito, yung B-belt saga dito sa labi ng pulley, yun yung pinaka high speed nya. So nilawagan natin ng konti yung adjustable pulley dahil nga adjustable yan. Nasa gitna na yung B-belt, so ibig sabihin medium yan. Pag luwagan pa talaga natin ng konti yung pulley, yung B-belt sasagad yan dito sa puno, yun yung pinaka low speed. So yan, medium speed yan, nasa gitna ng kanal ng pulley. Okay, so i-check natin.
So yan yung speed niya guys. Bumaba nga siya. Diba? So yan o. 8.5 ampere. Kanina 11. So laki nang nabawas. Sabihin humina yung ikot ng blower wheel natin. Humina din yung speed ng fan natin. Okay? So yan yung running ampere niya guys oh. So laki nang binawas. Kanina 11 ampere yon. Ito ngayon 8 na. So dahil nga dun sa pulley na in-adjust natin, so bumaba yung capacity or yung speed ng motor tsaka yung capacity niya. So ayan, diba?